Alam nyo bang mayroong 36 na bansa sa buong mundo na walang sariling militar? Sa kabila ng pagiging mahirap paniwalaan, may mga bansa na umaasa lang sa ibang bansa para sa kanilang depensa. Bakit nga ba wala silang sariling sandatahang lakas? At paano sila napapanatiling ligtas? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito sa Kaalaman Studios. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, comment at subscribe ang ating channel at i-click din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod nating mga videos. Sa karamihan ng mga bansa, ang militar ay isang mahalagang bahagi ng kanilang seguridad. Pero para sa 36 countries na ito, wala silang sariling hukbong sandatahan. Ang dahilan, karaniwan, tatlong bagay. Ang una, ang demilitarization. Ibig sabihin, tinanggal o pinagbawal ang kanilang militar matapos ang isang kasaysayan ng sigalot. Pangalawa, hindi nagtatag ng militar ang kanilang mga tagapagtatag. Mula pa sa simula, hindi nila itinayo ang isang hukbong sandatahan. At pangatlo, protektado ng ibang bansa. May mga bansa na umaasa sa mas malalakas na bansa para sa kanilang depensa. Narito ang listahan ng 36 na bansang walang militar at kung sino ang may responsibilidad sa kanilang depensa. Ang una, ang Andorra, pinoprotektahan ng France at Spain. Ang Aruba, depensa mula sa Netherlands. At number 3, ang Cayman Islands, ang depensa mula sa UK. Ang Cook Islands, pinoprotektahan ng Australia. Costa Rica, inalis ang militar noong 1948. May mga espesyal na pulis na sinanay ng US at Colombia. Dominica, walang militar mula 1981. Membro ng Caribbean Regional Security Systems. Ang Falkland Islands, depensa mula sa UK. Ang Faroe Islands, depensa mula sa Denmark. Ang French Polynesia, ang depensa mula sa France. Ang Greenland, depensa mula sa Denmark. At number 11, ang Grenada, walang militar mula 1983, miyembro ng RSS. At number 12, ang Hong Kong, depensa mula sa China. Number 13, ang Iceland, ang depensa mula sa NATO lalo na sa US, Norway at Denmark. Ang Kiribati, bawal sa kanilang konstitusyon ng militar, pinoprotektahan ng Australia at New Zealand. Sa number 15, ang Liechtenstein, tinanggal ng hukbo noong 1868, maaring tulungan ng Switzerland at Austria kung kinakailangan. Number 16, ang Macau, ang depensa mula sa China. Number 17, ang Marshall Islands, ipinagbabawal ang konstitusyon ng militar, pinoprotektahan ng US. Number 18, ang Mauritius, winasak ang militar noong 1968. May maliit na pwersang paramilitary, pangunahing kapanalig ang India. Ang number 19, Micronesia. Walang militar simula pa sa pagtatag nito, protektado ng US. At number 20, ang Monaco, depensa mula sa France. 21, ang Montserrat, depensa nila mula sa UK. Number 22, ang Nauru, ang depensa mula sa Australia. Number 23, New Caledonia, ang depensa ay mula sa France. Number 24, ang Niue, ang depensa mula sa New Zealand. Number 25, ang Palau, walang militar mula pa sa founding, pinoprotektahan ng US hanggang 2044. Number 26, Panama, binuwag ang militar noong 1990 at inalis ito sa konstitusyon noong 1994. Number 27, Puerto Rico, ang depensa mula sa US. Number 28, ang St. Lucia, ang miyembro ng RSS. Number 29, ang St. Vincent and the Grenadines, miyembro ng RSS. Number 30, Samoa, depensa mula sa New Zealand. Number 31, San Marino, depensa mula sa Italy. Number 32, ang St. Martin, depensa mula sa Netherlands. 33, Solomon Islands, pulis na sinanay at suportado ng Australia at New Zealand. Number 34, ang Tuvalu, walang militar simula pa sa founding, sinusuportahan ng Australia. At number 35, ang Vanuatu, may maliit na paramilitary force na sinanay ng Australia, China, France, New Zealand at US. At number 36, ang Vatican City, may Swiss Guard para sa seguridad at kung may digmaan, poprotektahan ito ng Italy. Kung wala silang militar, paano sila ililigtas? Simple lang. Ang una, international protection. Umaasa sila sa mas malalakas na bansa para sa depensa. Sa alliances at treaties, may mga kasunduan sila sa ibang bansa upang mapanatili ang seguridad. At ang paramilitary and police forces. Bagamat walang regular na militar, ang ilan sa kanila ay may espesyal na pwersa ng pulis na may kakayahang rumisponde sa mga banta.
At dyan nagtatapos ang ating usapan tungkol sa mga bansang walang militar. Anong masasabi nyo? Sa tingin nyo ba ay mas ligtas ang isang bansa kung wala itong sandatahang lakas o mas mahina ito sa mga posibleng panganib? Mag-comment sa comment section. At huwag kalimutang i-like ang video na to, i-share sa inyong mga kaibigan at mag-subscribe sa Kalaman Studio.